nga ba na-achieve ang ganitong puto cheese? Tara, gawin natin. Actually, wala namang kakaiba. Same lang din ng mga ginagawa tulad ng iba. Ako talaga ever since, ang ginagamit ko ay milk powder. Nag-try ako gumamit ng evaporated milk pero mas malinamnam talaga pag milk powder yung gamit ko. Mas magastos nga lang kasi imagine, isang cup ng all-purpose flour ay 33 grams ng milk powder. Isasakripisyo ko ba yung magagandang feedbacks na galing sa buyer ko para lang makatipid ako? Abay syempre hindi na, bawiin na lang natin sa presyo. Okay lang na medyo pricey, basta importante satisfied yung ating buyer. Anyway, ayan na naman tayo sa mga English eh. Pag gumagawa nga pala ako ng puto cheese na pandan flavor, hindi na ako naglalagay ng vanilla. Instead, naglalagay na lang ako ng pandan essence. Hindi na rin ako nagpapahid ng oil bawat molder kasi naglalagay na ako ng oil sa aking puto mixture. At kailangan medyo malapot yung ating puto butter kasi ilalagay ko na kaagad yung ating cheese. Of course, kailangan nating salain ng 3 beses pero 2 lang yung pinakita ko kasi abutin na naman tayo ng siyam-siyam. Tamang sukat ng ingredients, tapos magandang klase ng all-purpose flour, tapos saktong oras ng pagluluto ay makakagawa ka ng makinis at magandang puto cheese. Pero kung ginawa mo na ang lahat at hindi pa rin makinis, ito lang yung tip ko. Mag-add ka ng egg white sa puto butter mo. Sa 2 cups nga pala ng all-purpose flour, 33 pieces yung nagawa ko. Sharing is caring. Sana po makatulong.